Okay, maayong hapon sa tanan, Kitapawan! Yes, we are so excited and happy nga naata nagkita ta karon from all over different churches and places. Daghang salamat kay ni tambong jud ka sa Women Conference. Amen. Sige, magsugod ta kay sa ako ang BFF ganina gipahilak man mo tiwasan nato ni. No. Nga no bitong nangagtong mo dere. Diba? Sige, akong tawagon akong kinamagulangan nga anak, akong firstborn son, no? Because this is all about a legacy and we are going to pass on the right DNA in our generation. Okay. Kinahanglan siya daw sa palakpakan. Psalm 78, verse 4. We will not hide them from their children, telling to the next generation to come the praises of the Lord and His strength, and His wonderful works that He has done. Joel 1, verse 3. Tell your children about it, and you let your children tell their children and their children the next generation. Amen. Tell your children about Jesus to the next generation and to the next. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong karong hapuna. Legacy. In a legal parlance, legacy means unsa tong amount or unsa tong valuables or unsa tong worth nga ibilin. Muna gitawag sa katigulangon nga kabilin nimo. Unsa ang ihatag sa katong mopanaw na para sa mga nabilin. Mo na siya ang meaning sa legacy when it comes to succession. The law of succession will tell you that the person will leave something worthwhile or something valuable, yuta, kwarta ba na siya dito sa iyahang last will and testament. Mo na yung meaning sa legacy. Pero ang mga Kristohano, mga anak sa Ginoo, nga mga makusganon, nga mga babae, ang meaning sa tuang legacy, managhanta nga nakaila sa Ginoo. Ug ang atong mga anak og sa mga anak ug mga kaapuhan mas maayo pa gyud kaysa sa atoa. Amen. Amen. The greatest of our lives is not in what we leave behind, but in that what we send forward. Mo gina siya ang pinaka-essential karon mga igsuon, no? So number 1, for my generation, unsa ang atoang ipamana? Mga inahan, mga mama, mga kababainhan, para asa de ni tanan ni ato ang ginabuhat. Kani atong mga kahago, kani atong mga sakripisyo, para asa di ay ni #anong ipamamana mo. Amen. For my generation. Number 1, mamahalin natin ang henerasyong ito at ang mga darating pa na henerasyon. Ka-remember ko sa una, sa election campaign, wala ko kabalo, unsa na to nga year, basta national presidential election to, nga nitatak gito sa kuaba, iboto nyo ang kinabukasan ko. Di ba? Political, grabe ka siya ka-effective nga political line. Pero sa ato ang lakaw nga pang-Kristohanon igsuon, mga lagad ta para sa kaugmaon sa atong mga anak. Amen. No, gipundar nato ni, pandayan nato ni, ato aning ayuhon, hawdo nato ni, ning kamot, mangganita nga maglaba, mangraket, mag-sideline din ni, ang buntag himuong, ang gabi himuong buntag, no, mo-overtime pag kita, para lang yun, makabayad o makatustusan sa atoang panihanglanon sa atoang mga anak. Nga kana siya, mahuman raman po diri sa kalibutan, maayo na, no, mudamgutag, maayong kaugmaon sa atoang mga anak. Ning kamuta nga mahatagan nato sila maayong kaugmaon para dinhi sa kalibutan, mahuman, mahamtong, mahimong professional, maayong citizen diri sa katilingban. Pero ato ang hinumduman nga naapay mas pinakaimportante ana nga butang, ang pagpailaila nato sa ato ang Ginoo, sa ato ang mga anak. Amen. Na ay manununod
para mapadayon ang dagan sa operation. In business world, succession planning is very, very important. Kinsay musunod sa CEO, sa chairman, nga hasta ng tigulangan, ana sa wheelchair, kinsa may musunod ana sa iyaha. Dapat na ay succession, na ay musunod, na ay next in line. Lingya imo ang katapad, dapat ato ang mga anak musunod. Amen, amen. Pikas makatapad, katapad, pikas katapad. Imong mga anak ang musunod. Amen. Aso nato niya to ang panglangtaw igsuon, dili lang ni kutob para lang sa ato mabless ta, mapanalanginan ta, matubang atong mga pag-ampo, ato ang sariling concern. Because God is planning to us and giving us the task and assignment as mothers, as mga kababainhan, na atay grabe kaayo nga dakilang layunin og assignment nga mupasa og anointing og relasyon nato sa Ginoo sa ato ang next na henerasyon. Amen. Kay maabot man gid ang panahon managko man gyud nato ang mga anak. Literal o kana imuhang mga ginapang mentor. What's the future? What's next after this? Anong habol natin? What's next? Unsa ang nagaabang after this? After our turn. Because our actions will have implications in the future. Ang ginabuhat nimo karon, tanan nimong pagpaningkamot, tanan nimong effort, tanan nimong sakripisyo, naagid na siya impact ugma damlag. Mapansin ninyo ng mga ingon sa tigulang, may na lang, ugma damlag, na ako'y ma-harvest, na ako'y ma-enjoy, na ako'y makuan sa kong retirement. Pero igsuon, mga inahan, amen ba? We should carry on the lasting legacy in this generation. I-introduce nato ato ang Ginoo. Amen. Kasi, pag wala tayong ipapasa, wala tayong ipamamana, walang henerasyon na magsiserve kay Lord. Dapat i-goal natin sa buhay natin na pagdagko sa atuang mga anak, magpasalamat sila kay naa sila'y mga inahan nga nangalagad og tinuoray sa atuang Ginoo. Masalamat gyud sa imuhang gibuhat. Nga masking pag nagkabulingit, nagkamuritsing, marara silang nagsamok-samok din na sa imong simbahan, no? Sige lang, dala lang sila. Naman tay Children's Church, ginaampuan man sila dili kada Sunday, no? Ang ato ang mga bata, pag abot sa panahon, mahimo na silang mga future leaders, teachers, engineers, CPAs, and mayors, and congresswoman, congressman. Kailangan tudluan nato sila samtang gagmay pa sila. Amen. My personal story, no? See in this picture, mo ni ako ang alma mater, eskwelahan, no? Sa una, hasta pa na akong payata, gamay mangyapon ko karon, walang ko nitubo. 45 kilogram, no? Kanya akong eskwelahan, alma mater na ako. And then, magbalik-balik ko Duril downtown. Sacrifice kay siya, kay makikilugay ka, labi nagkusog ka yung ulan, makikilugay ka sa sasakyanan, mag-commute raman kay taon, batang naningkamot rapod yun. No? Ma-memorize na ang ako ang naong sa cashier nga magsigig tunol og promissory note. Nya musulti pagid sila, anong ka eskwela mangyug ka din ha? Kung dili ka ka-afford, ayaw na lag-eskwela din ha. Pwede man magminyo dayon. Pwede man nga, mo trabaho na lang po dayon. Pero dili Ang una-una nako, dili man good permanente estudyante ko. Mahuman ra gyud ni. Ug akong ginahuna, ako ang mga anak, wa pa nako gi-anak para ni sa ilahang kaugmaon. Ug nahuman ra gyud. Kay ang tao na taas og panan-awon ug naay vision, mupadayon gyud magkinaunsa, bahalag dihit, bahalag nagkalisod, bahalag nagkasugakod. Kay mupadayon ka kay naa kay nakita sa unahan. Amen. Muna siya ang kwento nga dapat hindi natin sukuan. Dahil alam mo na ani siya'y impact ugma damlag. Amen mga kaigsuunan. And let me introduce to you an historical milestone of why we have the right of listening today and gathering today in a women's conference. Nga naman, kay naay nagpasiugda ani, naay nangisog ani sa pangalang Elizabeth Stanton o si Lucretia Mott. Nag-ana-ana sila ba? At 1800s pa ni. Ano siya, day? Ali, rago diri, day?
puro naman lalaki ang ilahang gipambinawan, nag-leader-leader sa katiling. Ba naman putay mga katungod niya, bawal pa sa una. Ang mag-gather-gather ang mga babae, bawal. Puro lang gid mo kutob ra gitas balay. Kutob ra kita nga magpakaon ng bata, mag-atiman sa amahan, dili mo pwede mag-gather ginana. Way back in 1800s, bawal na siya, dakpon mo. Pero naay nangisog. Kay kabalo sila ang potensyal sa mga kababainhan kung tagaan ni siya og leadership, kung tagaan ni sila og takma nga karapatan, mubulusok yun ang ilahang potensyal. And that is why, because of these two women who dared and courageous and brave enough to gather and assert our rights, makaboto ang mga babae, and eventually, pag-abot sa United Nations, nagkaroon tayo ng CEDAW law. That is the Convention Against All Forms of Discrimination Against Women. Amen. And that is why maka-women conference ka, kay naan na tayo gina-recognize nga balaod sa karapatang mga pambabae. Just because someone step up and level up their belief on women. Mga babae, panahon ngayon na magra-rise up tayo. You have a wonderful future that God has sustained and God has planned in your life. Amen. Huwag na tayong lumayo. Meron din tayong Pilipino Pilipina na talagang nag-contribute sa Pilipinas. Sa pangalan ni Maria Orosa. Ito siya, nag-graduate sa US ng food chemistry. No, food chemistry and pharmaceutical chemistry ang graduate niya. And then panahon sa Japanese invasion, nag-imbento siya pagkaon para dili magutman ang ato ang mga soldiers. And that is why she was declared as one of the Filipina heroes in our history. Yang katabi mo, hero yan. Kasi maraming henerasyon na manggagaling dyan. Amen. Palakpakan nato si Lord. And the greatest history maker of them all is none other than Jesus Revolution. Tanaw niya sa ato ba, gabutik mo, way plano, way ayo. Pero ang tanaw na sa kalibutan, ang tanaw niya sa imuha, wa pagani kay buot, niya na gid siya, you are worth it. You are worth it. Dahil ang totoong nagmamahal, may gagawin. May gagawin. I love you and that is why I care for you. May pakialam ako sa'yo. Mamahalin natin ang henerasyon, kaya meron tayong gagawin at gagawin natin ito ng todong-todo dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Grabing gugmaha, igsuon, no? Grabing gugmaha. Di lang sa kinabukasan mo ang iyahang gi-prepare. You are forgiven and free. Hindi lang kinabukasan mo, pati yung buhay na walang hanggan, giandam sa Ginoo para sa imuha. Amen ba? No? And my personal story again, wala jud ko nagmahay nga nung namama na ako ang mama. No? Gagmay pa kayo mi. Grabe, guyod-guyod mi. Wata na sa Domingo, masamot na mi magsayog mata sa Domingo. Nya mangita ko sa mga silingan, nangatulog sila, nagdula sila. Ngano man kami, mga tamang gitag sa iyo ma. Ay, tibok si mata tagi panalanginan sa Ginoo mo nang manimbata. Di nako tumasabtan sa una ni ana jud ko muna ko lagi. Wag na ko'y trabaho, di jud ko musimba. Ako'y magbuot sa akong kinabuhi. Namatay na lang akong mama. Masking pagway mamukaw sa kuha kay na lifestyle ako siya gi-instill sa akong mama nga manimba og Domingo, mga lagad sa Ginoo na anay pastora nga magwali sa inyong hakaron. It's just because the power of a mother is so significant in a child's life. You form, you nurture life, you are the most influential person sa iyaha. Kung tudluan nimo na siya di mao po nang iyang tan-aw nga tama. Pero may nalang yun. Kaya masking pang sipunon sa una, sa baan sa una, parera po na sa akong anak karon sige dagan-dagan diri sa women conference. Pero biton gyud gihapon nako. Kaya nga naman, kay mauning klase nga introduce nako sa ila. This is how we do it. This is how we do things. Ang pastoring, I am a lawyer by profession, but I am a pastora by calling. Amen. Palakpakan nato si Lord ana. Og makapadayon ta. Dr. James Dobson says, I believe the most valuable contribution of a parent to his or her child is
to instill in him the genuine faith in God. Mogid na siya. Yun, for me, is the real act of mamahalin. Now, let's go to the highlight of this, ang pinakaduha. No, ikaduha nga legacy, mamasa og mamahin og mantel. Amen. Hebrews 12:1-2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, ingay makatapad, me too. O pikas katapad, ako pod. Let us also lay aside and throw off everything that hinders us so that we can run the race. Amen. Makadagan ta with perseverance para sa lumba and run in finishing and looking our eyes fixed on Jesus, the author and the finisher of our faith. Run with endurance, mga kaigsuunan. You know, some of us think that ang atuang Kristohanon nga paglakaw is an individual sprint. Individual ang kaluwasan. Munang ako jud, ako agyon ning i-fulfill ako ang destiny, ako agyon ning i-fulfill ako ang beautiful nga promises na gihatag ni Lord sa ako. Individual sprint. Abi na to, kanya-kanya bitaw tagkaluwasan na. Di ko magmain sa imuha, wala ko'y pakialam sa imuha. Basta ako, luwas ko. Pero the real deal is, the scripture says, we are surrounded by cloud of witnesses. Igsuon, naay nauna sa atoa, mga nauna sa atoa, gimaymayan ta, gitudluan taon saon pagpangalagad sa Ginoo. And it's very important to remember this, para makahinuklog na itong unang-una nga naaday po'y upcoming generation nga musunod sa atoa. Amen. Nga dili siya nga, kami-kami lang, Lord, mga lagad ko si mo, ikaw lang yun ang ako, Lord, dili ay, naadi ata, appeal data sa eternal divine relay. Naay ni pasa sa atoa, ug naapoy panahon, nakita na po'y mamasa. Amen. Kailangan nato rin siya i-imbibe. Ipasa nato sa next generation. Now, to illustrate to you, na ay pinakakuyaw nga relay nga team, ang US team. Women US team, they are supposed to be on paper the fastest, the quickest, the strongest. But come in 2000, Sydney Olympics, kuyaw kay sila. Kuyaw gid nga mga managan. Pag-abot man karon sa exchange zone. Exchange zone na, kay naaman na siya 1.9 seconds, 20 meters exchange zone dito. Kumpiyansa man. We are the bravest, we are the best, we are the fastest. Ni kumpiyansa pagpasa sa iyahang kauban sa next gamudagan sa relay. It's a 4x100 meters relay. Pagpasa niya, naabtan sila sa Jamaica o Bahamas o di na sila kahabol. They got sloppy. Ni kumpiyansa sila. You know, in our Christian journey, sometimes, at the peak of our laurel, mga nalanta na, okay na ni. Di na ta mangusog. Okay na kayo ni. Wala tayo. Maintenance, sustenance. But God is calling us to increase. God is calling us to calibrate our momentum para dili ta maabsan sa kaaway. Amen. Dapat dili ta maging sloppy. Dapat dili ta mahimong complacent. Because God is giving us the power and ability to do and run the race. And so in that 2000 Sydney Olympics, what is a sure gold became a bronze. Why? Not because they lack of training, not because they don't have the abilities, but because they got sloppy. Now, pag abot na po sa gusto na nila mamawi. 4 years, 2004, Athens Olympics. On paper, they are still the strongest women team in relay. Pero kay pag-abot dito sa punto nga, naanapod sila sa 1.2 window sa pag-exchange nila, pagpasa sa baton dito. Sige, nagpadingkamot ang kauban. Ipasa. Pag-ana karon sa iyahang musunod nga mudagan, it happened too late. Nalampas na sa exchange zone and the US women team was disqualified. And sometimes, it also happens to us. Kinahanglan ipasa nato sa tama nga panahon
ang atong anointing, mutudlo ta, muhatag ta, muserve ta, muforgive ta. You should do more at the time na kinahanglan ka, ginakonvict ka sa Ginoo nga ipasa. Tudlo, mamasa ta og anointing, mamasa ta og ato ang abilidad. Amen. Sa katong gi-share sa ni BFF sa ako it happened also to me. No? I'm coaching debating team and oratorical in the young girls. And then niabot ang panahon nga murag, huy, how naman siya sa kuha? Ni taas naman niyang position kaysa sa kuha. Siya man ang na-appoint sa government nga manghot pa man ni sa kuha, junior man ni siya sa kuha. Kung insecure ko, di na ko manudlo Di na ko mo share of talent, bahala mo din ha. Basta ako lang dyan dapat ang sikat. Diba? Pero dili God is teaching us, no? To do more, to serve more, to multiply. Amen. Anay, kalaganing iatuang ipadaghan ang atuang DNA. And that means, when I see someone na ako ang ginatudluan, ako ang ginamentor, and then mutindog siya din og nag-occupy siya position, and she is being so excellent, she is being so brilliant, wala ko sa akong sarili, wow. Ambot pasabot, ana, effective ka, kay na-replicate ka. Nanaghan ka. Amen. Passing the baton, do not do it too late. Sayang kayo. You will miss that divine moment. Ato ang mga anak, they say, na up to 11 years old, ikaw ang grabe kay ka-influential anang imuhang mga anak, anang mga bataan na. Paglampas anog 12, 13, 14, 15, ang paminahon na naiyahan ng mga friends. And that is why you stay closer sa imong mga anak, because there will always be a limited window of time in passing the baton. Tun-i, amumahi, atimana, para ang tama nga DNA mapasa nimo sa imong mga anak to the next generation. And also that US team got disqualified. Pag-abot na po sa Beijing Olympics, on paper, still, they are the best, fastest team on paper. Pero ang nahitabo, pagdagan sa exchange zone, worst ang nahitabo because they dropped the baton. Wala napasa sa iyahang kauban nga mo, next nga mo dagan. You know, in the relay race, we want to increase momentum, we want to increase the speed. Pero pag wala gani siya seamless exchange in the exchange zone, kung walay tama og tarong na pagpasa din na, whatever happens before, all the successes, all the great things that happened before will just be left on the floor, will be falling on the ground. It's getting to nowhere. Sayang. Amen. Muna mga igsuon, dapat pagpasa nato sa tuang legacy, naagyoy tarong na musunod. Ayuhon nato ni women! Women of faith! Come on! Not in my watch. Not in my generation. It will not happen. It will not happen too late. I will not get sloppy. I will not drop the baton. I will carry on the banner of Jesus Christ to continue this race. May susunod na ay nag-aabang ka ng mga bata nga nagdagandagan din na kauban ninyo o ka nang nabilin dito sa balay. Muna'y musunod. Amen. Munang dili gyud ni nato pasagdan. Amen. And now, pag-abot og 2012 London Olympics, US women team won the gold. Why? Apart from their training, apart from their facilities, sophisticated coaches, there was a great, flawless, seamless exchange in the exchange zone. Ayuho nato ni, mamasa ta og finest, greater version nga ang ato ang ceiling, mahimo na lang floor sa next generation. Ang tanang napundar nato, ang tanang gisugdan nato, ila pang lamangan. Kay grabe ang imuhang gibuhat
nga pagdayig o pagpangalagad sa Ginoo. God wants to see the next generation flourishing, increasing, expanding. Kinsay gusto na palakpakan nila ang Ginoo. Pagbali nato sa baton, pagbali nato sa mantel, pagbahi nato sa ilaha, doble ang maaangkin nila. Amen. Doble ang ilaha mga igsoon kay tarong nimo pag-serve sa Ginoo. Ug dapat tindugan gyud nato ni. In case you don't know it, why we are here? You and I are personally responsible in the evangelization of the gospel for the second coming of Jesus Christ. Amen. Munang hawdo nato ni, I will carry on the baton of faith. I will carry on. I will be the light in the darkness. I will be the salt in this world. Lord, mupadayon ko ani para sa next generation. Manindigan tayo para kay Kristo. Padayon igsoon! Tatakbo tayo para sa kaluwasan. Amen. Di na to ni undangon. Pero, muhatag pagkog senaryo sa inyo ha. What if we don't do it? What if i-cancel na lang nato ning women conference? Last na lang nato ni. Total, pag-abot sa kaluwasan, at the end of the day, kami rin gyapon sa Ginoo magsabot. Kakahasol ba ni, oy, daghan kaayo tagunaw-naon, dagko naman na sila, bahala na sila. What if we don't do it? Or di na tayo mag-relay? Huwag na tayo mag-relay. Kay hago ba? Kahasol ba? What if we don't do it? Now, let me show you the picture. Sugot bata nga may nani atong mga anak. Amen. O walay tarong na pag-amuma, atiman, pag-instill og prinsipyo o values o pag-ilailas, Ginoo, we will be raising a generation who will not know God. And I am in an exclusive drugs court, regional trial court, as young as 17, 16, 15 years old, nag-push na og drugs. And we don't want this to happen. God, no way. Amen. Not in my watch. Ingay mo kagalingon, not on my watch, Lord. Not on my watch. This should not happen in my generation. Early pregnancy, naanay mga juvenile, nga mga bata nga gawas sulod sa prisuhan. No, 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 no. No, that should not happen. In Judges 2:8, verse 13, verses 8 to 13, this is the scariest and saddest incident. Kanuman, nahuman ang henerasyon ni Joshua, eksperensyado nila tanang milagros Ginoo, paggawa sa Egypt, pagkaon nila og mana, ang pillars of clouds nga grabe gid ang gibuhat Ginoo sa Joshua generation. Pero naay pakyas. Tanong niyo sa akin ano? Hindi naturuan ang next generation after Joshua sino si Lord. At ang nangyari, this generation after Joshua, hindi alam, walang alam kung sino si God. At ang henerasyon na walang Diyos, magkamuritsing. Wala. Nag-serve sila kay Baal. Puro na sila mga, di maayong mga butang ang ilahang gipangbuhat, kay way ni tudlo og nagatiman sa ilaha, og nipasa sa ilaha sa legacy of knowing their true and living God. That was the saddest. At sasabihin natin ngayong hapon, hindi pwedeng mangyari yan sa henerasyon ko. At sa susunod kong henerasyon. At sa mga susunod pa na henerasyon. Magbibuild ako ng henerasyon na makailagyod sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato si Lord, Ana. Not on my watch. No, no, no way. Kaisarata mo agi ng kalibutan na igsoon. Ayusin natin to. Galingan na natin. Amen ba? Dahil kung anong makikita ng mga bata na ginagawa natin, most probably, yun din ang gagawin nila pag adulthood nila. Amen? And number 3, ito na yung reward. Pag maganda yung exchange zone natin, na mapapasa natin yung magandang DNA as our legacy. Mawala man tayo sa mundo, lilisanin man natin ito, kay mortal pa man ta, madugta man yato ang lawas, kita na po itong cloud of witnesses na mukatawa sa ilaha. Lord, nagasalamat, international nagigiwalihan sa kuwang anak. Amen! Lord, nagasalamat ang katungdugay, nakaayon ako nga paryente. Ni Simba nagyud ang iyahang tibuok pamilya.
Because you started it. And you did not just started it. You pursued and sustained and continued raising the banner of Jesus Christ. Kaya huwag tayong mapagod. Mapagod, magpahulay, no? Pero mupadayon ta igsuon. Number 3, mamasdan mo ang maramihan. These are not just fictional images. I took this pastorally sa inyong page, no? These are real kids. Nasiguro din ang mga mama ani ba, no? Kaning mga nangangta, katong mga di pa kabalong kuryo, no? Basta tunan magampo. Kaning mga bataan ni pag-abot sa panahon, mao na po'y manindog dinhi ug magwali ug magproclaim kung kinsa ang tinuod nga Ginoo. We are going to be the women who will build these children to do more and to raise the bar of serving Christ. Amen. Palanggaon nato ni nga henerasyon igsuon. Sa pagpalangga nato sa ilaha, sa pag-atiman nato sa ilaha, sa pagpasa nato sa ilaha, they will receive that double anointing. Amen? Kasi, managhan gyud ka kung naa ka kauban sa Ginoo. Magiging mabuting mga tao at magiging mabuting servant ni Lord na sasamba sa tunay na Diyos. Ito yung mga bata. Una-unahin yung mga anak, mga igsuon. Women, karon ang mga panahon na kinahanglan tindugan gyud nato ang ilahang mga kaugmaon, because the people and a generation who doesn't know the Lord will perish. Hadlok di kayo, no? Mutoy nahitabo sa Judges, nangalaglag ang mga kalag na wala kaila sa Ginoo. Let us not be the generation that blocked, stopped, discontinued knowing of Jesus. Kay plastaron gyud nato ni. I-impart nato, i-instill nato, tamnan nato ang mga pulong sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. And those friends, if we do that, tunay ka na babae sa henerasyong ito. Pagbuhato nato ni, ngay pailaila nato ang magkaroon og relasyon sa Ginoo. That is the true definition of brightest future. Sa to ang mga anak. Kinsay gusto din ni taas daw ang kamot nga maayo kaayo ang kaugmaon sa ilahang mga anak, sa ilahang mga henerasyon. Come on, let's see. Let God see your hands. Come on. Ug ipalakpak ato, Lord, I am going to pass the baton. I am going to carry the faith and the gospel of Jesus Christ in this generation. I will not stop doing this because the next in line will be better. A better version than us. I'm inviting you to stand on your feet. Come on, mga babae nga naa karon, nga nangisog, natindugan ang kaugmaon sa ilahang next nga generation. Amen. Not in my watch. Kanigila ka na ko ni sa Ginoo. And sometimes lies will tell you, angkan man mo sa mga inani, so dira lang gid mo pumukutob, kaliwat man na ninyo. No. No way. Ay, kanang inyohang mga estapador man mo. Nanay label sa imuha ba? No? Reputation sa inyong pamilya is not the definition of God and what is in store for you. God knows it and it is good. And it is full of hope. I want you to think, gikan sa imong mga anak, ug wa man kay anak, katong imuhang mga gina-disciple o gina-mentor nimo. Huna-una pag-ayo. Ug mangundang takaron. Ug mukwit ta, mamahala na lang ta, we are just going to drop it. I don't like it anymore. Susukuan ko to. Ayoko na, pagod na ako. Bibitawan mo yung baton. Wala na akong pakialam sa legacy na yan. Kaluoy pod sa musunod. Luoy kayo. Igsuon na ata din ni karon because you want to make a bold statement. Not on my watch. Not under my watch, Lord. I'm going to continue to raise this banner, Lord.
for my generation. E-effortan ko to. Pakusgan ako ni, ipaglalaban ko to. Ipaglalaban kita, Lord. Para yung mga anak ko, at anak ng mga anak ko, at anak ng mga anak nila, will serve you, will love you, will honor you, Lord. And this is a generation, a nation that loves the Lord. And we are going to spark transformation, the greatest revolution of all time. Wag mong sukuan. This is our legacy, women. You are so powerful. You have the greatest assignment God has instilled on you. I'm going to recite Psalm 78. And may this be a prayer of our hearts. Lord, we will not hide from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done, so that the next generation would know them, even those children yet to be born, and they in turn would tell their children the mighty deeds, and will put their trust in God and would keep His commands. They would not be like their ancestors, that are stubborn and rebellious generation, but they are the loyal descendants of God, whose spirits would always be faithful. Alam nyo, pagdating natin sa langit, there's a greatest statement that we are having this goal to hear. Well done, right? Well done, good and faithful servant. Pero habang buhay tayo dito sa mundo at ginagawa pa natin yung purpose ni Lord para sa buhay natin, may gusto din tayong marinig. And I hope this is your goal in our hearts, in your hearts. When Jesus fulfilled and starting to minister in this earth, sabi ni Lord sa kanya, after baptism, "This is my Son, whom I love, in whom I am well pleased." Women, this is an impartation of God to us. Huwag na natin munang hintayin na muagto pa ta sa langit para ingnan ta. Tulami man kahit paminawon, ingnan ta ni Lord og, "Well done, good and faithful servant." Pero habang nandito tayo, kailangan masabihan tayo ni Lord, "This is my child. This is my daughter. This is my woman whom I love, in whom I am well pleased." Why? Because you nurture, you gave birth, you multiplied to 1,000 generation that loves the Lord. Lord, daghang salamat aning mga kababainhan na mo karong hapunan. This region in Kidapawan, ikaw ang mag-bless sa ilahang matag usa ka kinabuhi. Starting from their womb, starting from their hearts, starting from their lives, you're going to say, "This is my daughter. I am so proud of her. This is my child in whom I am well pleased." Nakita ba nato? Habang nagalawig ta aning kinabuhi, after our turn, kinahanglan mahatag ni nga legacy sa next generation. And it starts today. You're on it. You're on it. You're in it. You're running the relay. Do not give it up. Run the race. Do not get sloppy. Do not pass it too late. Amen. When God tells you to forgive, forgive now. Do not miss that divine moment when God says, "Do more, serve more." When you have to serve more,
Do it! Do not miss that exchange zone. Huwag kang pahuhuli. Dahil ang blessing ni Lord naghihintay sa'yo samtang nagadagan ka para sa iyaha. Women, we love you enough to tell this to you. You are so powerful. God has anointed you to give birth on those kids. Nakita ninyo ganina, you are not an accident. Amen. Amen. For my generation, paninindigan ko to. Ipaglalaban ko to. I hear this saying, muana ng mama, hilabti lang ang tanan. Pasakitin ako og ang tanan, pakaulawin ako ang tanan. Ako na lang. Ayaw lang ang akong mga anak. This time, let's do it. Ilalaban natin ang next generation. Para sa kanila to. Amen, women! Women of faith, let us rise up for this generation para sa mga anak natin. Lord, daghang salamat for awakening us. We are not going to drop it. We are not going to get sloppy. We are not going to pass it too late. Starting today, we are going to run the race and run it excellently. We will serve you and serve you excellently. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang masigabong pala